Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa Edwin Tan Podcast, kung saan lagi nating kinakausap hindi lang ang isip, pero pati puso. Ngayon, may tanong ako sa'yo, at malamang, natanong mo na rin to sa sarili mo kahit minsan sa buhay mo. May dahilan ba ang bawat paghihirap? Alam mo yung mga araw na parang ang bigat-bigat ng mundo? Yung tipong kahit anong gawin mo, parang hindi ka makaahon? Minsan iiyak ka na lang. Minsan tatahimik ka na lang. Minsan iniisip mo, bakit kailangan ko pang pagdaanan to? Kung nararamdaman mo yan ngayon, hindi ka nag-iisa. 1. Hindi lahat ng pahirap, makikita agad ang dahilan. Ang unang totoo, hindi natin agad nakikita ang dahilan. Ang paghihirap kasi, parang bagyong dumadaan. Habang nasa gitna ka pa ng ulan, hindi malinaw ang view. Hindi mo makita ang buong picture. Pero kapag tumila na, bigla mong sasabihin, ay, kaya pala. Oo nga no, may tinuro pala yon. Oo nga, kung di ko pinagdaanan yon, hindi ako aabot dito. Para itong math problem sa school, habang pinoproblema mo, stress. Pero pagkatapos masolve, dun mo lang marirealize kung gaano karami ang natutunan mo. 2. Ang mga pahirap, madalas may dalawang layunin. Pagpapalakas at pagbabaligtad ng direksyon. May dalawang effect ang mga paghihirap. Una, pinapalakas ka, hindi sa toxic positivity way, ha? Pero sa totoo lang, may mga lakas sa atin na hindi ilalabas kung hindi tayo dadaan sa pagsubok. Parang kalamnan, hindi lalaki kung hindi muna masasaktan. Ganito rin tayo emotionally, mentally, spiritually. Minsan kailangan mauntog para matuto. Kailangan madapa para marunong tumayo ng mas matatag. May kilala ka bang tao na sobrang strong ngayon, pero kung titingnan mo ang pinagdaanan, hindi biro? Lahat ng taong hinahangaan natin, leaders, authors, artists, heroes, may common denominator sila. May malalim na paghihirap na pinagdaanan at iyon mismo ang naging gasolina nila. Pangalawa, pinabaliktad tayo sa tamang direksyon. May mga season ng buhay kung saan feeling natin, eto na yon, eto na dapat. Tapos biglang may setback, may rejection, may failure. Pero minsan, yung pagkatalo na yon, hindi para sirain ka, kundi para iliko ka sa mas magandang direksyon. Parang GPS. Mali ang liko mo, kaya pinapareroute ka. Hindi dahil galit ang buhay sa'yo, kundi dahil may mas tamang daan. Kung hindi ka natanggal sa trabaho dati, hindi ka maghahanap ng panibagong oportunidad. Kung hindi ka nasaktan sa relasyon, hindi mo makikita ang taong mas deserving sa'yo. Kung hindi ka nabigo, hindi ka matututo. Minsan ang dahilan ng paghihirap ay simple lang. Hindi dyan, dito ka. 3. Ang mga pahirap ay nagbabalat kayong guro. Kung titingnan mo, ang hirap ay parang teacher na nakakainis sa simula. Pero kung iisipin mo, sino bang nagturo sa'yo maging matatag? Sino bang nagturo maging mas maunawain? Sino bang nagturo maging mas maingat? Sino bang nagturo maging mas mapanuring tao? Hindi yung mga easy moments, hindi yung mga panahong masaya ka. Ang nagtuturo, yung mga panahong ang bigat-bigat. Kaya minsan natural na tanungin, kung tao ba ang paghihirap, mabait ba siya sa atin o kaaway? Ang sagot? Depende kung paano mo siya titingnan. Pwede siyang kaaway kung magpapatalo ka. Pero pwede rin siyang pinakamagaling na teacher kung papayag kang matuto. 4. Ano ang natututunan ng tao sa paghihirap? Marami. Tiyaga. Lahat gusto mabilis pero ang tunay na pagbabago, mabagal pero sure. Pagtanggap, hindi lahat kaya nating kontrolin. Pagpapakumbaba, minsan kailangan nating amining hindi natin kaya mag-isa. Pagpapahalaga, mas na-appreciate mo ang liwanag kapag dumaan ka muna sa dilim. Pagkakaroon ng malasakit, kapag naghirap ka, mas marunong kang umintindi ng iba. Ang taong hindi pa dumaan sa hirap, madalas mababaw ang empathy. Pero ang taong sinubok ng malalim, sila yung may malambot na puso at matatag na kaluluwa. 5. Hindi lahat ng hirap binigay para sa'yo. Pero lahat ng hirap may pwedeng ituro sa'yo. Ito ang mas malalim na view. Hindi lahat ng hirap may purpose na naka-assign sa'yo, pero lahat ng hirap may lesson na pwede mong kunin. Yun ang choice mo. Pwedeng maging bitter o maging better. Pwede kang magtanong ng bakit ako
Or pwede mong palitan ng ano bang tinuturo nito sa akin. Ibang-iba ang mindset. 6. Kung naghihirap ka ngayon, kung nasa kalagitnaan ka ng bagyo, kung puno ka ng tanong, kung hindi mo maintindihan bakit may sakit, bakit may bigat, bakit may setback, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa at may mas malalim na kwento ang buhay mo. At kahit hindi mo pa nakikita ang ending, hindi ibig sabihin walang dahilan. Minsan delayed lang ang revelation, pero darating at darating yan. At minsan, ang dahilan ng paghihirap ay hindi lang para sa'yo, kundi para sa magiging mensahe mo sa ibang tao, para sa testimony mo, para makatulong ka sa iba dahil napagdaanan mo ito. Ang sakit mo ngayon, maaaring maging pag-asa ng iba bukas. 7. Closing reflection. Kaya kung tatanungin mo ko, may dahilan ba ang bawat paghihirap? Ang sagot ko, kung pipiliin mong bigyan ng dahilan, meron. Kung pipiliin mong magbukas ng puso at isipan, meron. Kung pipiliin mong matuto at magpatuloy, meron. At minsan, ang dahilan ay hindi para ipakitang mahina ka, kundi para ipakitang kaya mo pala. Kaya mo pang tumayo. Kaya mo pang magsimula. Kaya mo pang magmahal. Kaya mo pang lumaban. At kaya mo pang maging ikaw. Ang mas malakas, mas matatag, mas malalim na bersyon ng sarili mo. Kung nagustuhan mo ang ganitong usapan, kung may napulot ka kahit konting insight, kwento o pag-asa, huwag mong kalimutang mag-like, share at subscribe sa Edwin Tan Podcast dahil malayo-layo pa ang journey natin at mas marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa iyo sa araw-araw na buhay. Maraming salamat sa lahat ng nag-like, nag-share, nag-follow at nag-subscribe. Sobrang halaga nun sa akin at salamat sa tiwalang sinasabay ninyo sa bawat episode. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Ingat ka. This is Edwin, and this is your story too.